David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 31. Natigilan si Scarface saglit, pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mobile phone at tinawagan si Lin Chanho. Hindi niya kilala kung sino si David, ngunit hindi siya nang ahas na tawagan niya si Lin Chanho. Hindi nagtagal, nakakonekta ang telepono, at ang tamad na boses ni Lin Chanho ay nagmula sa kabilang panig. Malinaw, oras na, at hindi pa bumangon si Lin Chanho. Master Tiger, may nanggugulo sa Antique Street, sinasabing kilala ka niya, at tawagan de kita. Maingat na sabi ni Scarface. Sino siya? Ano ang kanyang pangalan? Tanong ni Lin Chanho. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pangalan, ngunit nakasuot siya ng tansong singsing sa kanyang kamay na may dragon sa ibabaw nito, at tila may isang command word, tanungin daw kita kung nakikilala mo ito. Sabi ni Scarface. Damn! Tumalon si Lin Chanho mula sa kama nang may langit-ngit nang marinig niya ito. Scarface, sinasabi ko sa iyo, matagal mo ng boss ang lalaking iyan, dapat mo siyang pahalagahan para sa akin, kung manggahas kang gawin siyang hindi masaya, papatayin kita at ang iyong pamilya. Pagkatapos magsalita ni Lin Chanho, ibinaba niya ang telepono, nagsuot ng damit at nagmamadaling pumunta sa Antique Street. Nakinig si Scarface sa abalang boses sa kabilang panig, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinundan niya si Lin Chanho ng higit sa 10 taon, at hindi pa niya nakita si Lin Chanho sa ganoong gulat. Ibinaba ang telepono, tumingin ang mukha ni Scarface kay David, at ang buong tao ay nanginginig na parang salan. Kuya Scar, puro kalokohan ang sinasabi ng lalaking ito. Paano nakilala ni Master Tiger ang isang nakatulala na binata? Nagsinungaling lang siya sayo, bilasan mo at ibalik mo ang Jade. Hindi napansin ng matabang may-ari ng stall ang kakaibang mukha ni Scar, kaya napatingin siya kay David nang may paghamak at sinabing. Na-snap. Kakatapos lang magsalita, sinampal ni Scarface ang mataba na may-ari ng stall. Bastard ka, anong kalokohan, halata namang ikaw ang bumibili at nagbebenta, akala mo hindi ko alam, parang ayaw mo. Manatili ka pa rito. Ang matabang may-ari ng stall ay sinampal sa mukha ni Scarface, at siya ay direktang sinampal ng pabilog. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit ang ilang matalinong mga tao ay tila may nakita sa oras na ito, at alam na si David ay tiyak na mahirap sa likod ng entablado. Sir, pasensya na po talaga ngayon, magpahinga ka muna, malapit na ang ating Tiger Lord. Sinundan ni Scar si David na may pambabula na mukha. Hindi niya kilala si David, at hindi niya alam na si David ang master ng Dragon Sect nila. Sa katunayan, maraming miyembro ng Juyi Hall ang hindi alam na sila ay miyembro ng Dragon Sect. Ang lahat ng ito ay sikreto, at kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa mga ito. Sa sandaling marinig ni David na darating si Lin Chanho, nagplano siyang maghintay ng ilang sandali. Naghanap siya ng bulag tulad niya, hindi alam kung kailan niya makikita ang spirit pen at cinnabar. Dahil tinatakpan ni Lin Chanho ang Antaigong Kalye, tiyak na pamilyar siya sa mga bagay dito, kaya binalak ni David na tanungin si Lin Chanho. Huwag magmadali at magdala ng upuan para kay Mr. Sinipa ni Scarface ang matabang may-ari ng stall. Oh! Tulala ang matabang may-ari ng stall, at nagmamadaling maglipat ng upuan mula sa kwarto at pinaupo si David. Makalipas ang mga 10 minuto, may biglang tunog ng preno, at binuksan ni Lin Chanho ang pinto at tumakbo. Lahat ay tumingin kay Lin Chanho na paparating, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo, at walang sinuman ang nang-ahas na kumilos sa kanila, habang si Lin Chanho ay tumakbo kay David at humihingal, Ginoo. Mr. Chen? Ang pagdating mo sa Antique Street, ipaalam sa akin ng maaga. I'm still with you. I'm familiar with this area. Gagala lang ako. Mahinang sabi ni David. Tumingin si Lin Chanho kay Scarface at nagtanong, Scarface, ano ang nangyayari? Hindi rin masyadong malinaw ang mukha ni Scar, kaya nasabi lang niya ang alam niya noong 1510. Hindi tanga si Lin Chanho, naiintindihan niya ang nangyayari sa pamamagitan lamang ng paghula. Damn! Gamit ang pangalan ko para manloko at mangkidnap dito, damn it. Nagmura si Lin Chanho, sinampal ang booth, itinapon ang taong ito na may belang mga paa, at hindi na pinayagang pumasok muli sa Antaigong Kalye. Nang marinig ito ng matabang may-ari ng stall, agad siyang natakot at bumagsak sa lupa, Master Tiger, Lord Tiger, iligtas mo ang buhay ko.
Ang matabang may-ari ng stall ay patuloy na humihingi ng awa, ngunit ito ay walang silbi, at hindi nagtagal ay tumunog ang mga hiyawan, at ang matabang may-ari ng stall ay natangay. Takot na takot ang lahat kaya namutla ang mukha lalo na ang mga kalapit na may-ari ng stall na kakasigaw lang kay David at ang iba sa kanila ay natakot na umihi ng pantalon. Kabanata 32. Scarface, hayaan mo ang mga taong ito, ano ang napakaganda. Sabi ni Lin Chanho kay Scarface. Lumabas ka, umalis ka dito, walang makikita, at kung sino sa inyo ang maglakas loob na bumili at magbenta ng pilit sa hinaharap, ito na ang wakas. Si Scarface ay umungal sa lahat, tinatakot ang lahat na tumakas. Ginoo. Shen, hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Walang maganda dito, lahat ng mga kalakal sa kalye, at ang tunay na magagandang bagay ay nasa loob pa rin. Sabi ni Lin Chanho kay David. Gusto kong bumili ng spirit pen at cinnabar, hindi ko alam kung meron dito. Tanong ni David kay Lin Chanho. Saglit na natigilan si Lin Chanho, hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng spirit pen na si David, at ang cinnabar na iyon, hindi ba sa lahat ng dako. Ngunit si Lin Chanho ay hindi nang ahas na magtanong, kaya magalang na lamang niyang sabihin, Mr. Chen, dadalhin kita sa ilang mga antik para mamasyal, makikita mo kung may gusto ka, wala akong masyadong alam sa negosyong ito. Okay, lead the way. Tumango si David. Personal na pinangunahan ni Lin Chanho, at kinuha ng mga boss ng mga anti-gang tindahan ang lahat ng mga kayamanan ng housekeeping, ngunit wala sa kanila ang pinabura ni David. Sa pagkakataong ito, medyo nahihirapan si Lin Chanho, Mr. Chen, napakalaki ng anti-gang kalye, lahat ng magagandang bagay ay nandito, at wala pa ring kailangan ni Mr. Chen, bakit hindi ko ipadala ang mga kapatid upang hanapin ito sa ibang lugar? Hindi na kailangan, ang ganitong bagay ay maaaring makaharap ngunit hindi hinihiling, kahit na makaharap mo ito, walang silbi kung hindi mo ito maintindihan. Kinaway-kaway ni David ang kanyang kamay, walang kwenta kung humingi pa ng mas maraming tao para hanapin ito. Totoo yan. Tumango si Lin Chanho. Sige na, babalik din ako. Dahil wala, ayaw ni David na manatili pa. Ngunit nang malapit nang umalis si David, tila may naalala si Lin Chanho, at agad niyang pinigilan si David at sinabing, Mr. Chen, sandali lang. May iba pa ba? Tanong ni David. Ginoo. Chen, bigla kong naalala na may isang lugar na baka may kailangan ka. Pagkatapos magsalita ni Lin Chanho, inutusan niya ang isang tao na magmaneho ng kotse at hiniling si David na sumakay sa kotse. Sa kotse, ipinakilala siya ni Lin Chanho. Mansion pala ang lugar na pagdadalhan niya kay David. Ang may-ari ng mansyon ay si Guen Tian, na dating retiradong opisyal mula sa pamahalaang panlalawigan. Pagkatapos umatras, nagtayo si Guen Tian ng isang mansyon sa isang magandang lugar sa Horendel, at pagkatapos ay inalagaan siya ng mahabang panahon. Gayunpaman, may libangan si Guen Tian, iyon ay, mangolekta ng mga antik. Sa bakuran ni Guen Tian, may mga antik kung saan-saan, ang ilan sa mga ito ay binili mula sa ibang bansa. Kung ikukumpara sa bahay ni Guen Tian, ang Antique Street ay talagang hindi isa sa kanila. Klase. Hindi inaasahan ni David na ang isang malaking tao ay magkakaroon pa rin ng ganoong kalaking tao sa Horendel. Kung hindi dahil sa katotohanan na natutunan niya ang mga kasanayan mula sa matandang master sa loob ng 3 taon, ang ordinaryong David ay hindi na makipag-ugnayan sa malalaking lalaking ito. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa isang kakaibang bahay, at nagmamadaling lumapit ang isang katulong, sinundan si Lin Chanho at bumulong ng ilang salita, at tumakbo pabalik sa bahay. Maya-maya, lumabas ang isang matandang lalaki na may kulay abong balbas at nakasandal sa tungkod. Matapos makita si Lin Chanho, tumawa ang matanda at sinabing, pambihirang bisita ang makita si Lord Tiger. Ancient, sinisiraan mo ako? Tawagin mo lang akong Xiaoho, o Lin Chanho. Sa harap mo, how dare I call myself a master? Si Lin Chanho ay nagmamadaling gumawa ng 2 hakbang pasulong upang salubungin siya, at magalang na sinabi. Ang opisyal ng pamahalaang panlalawigan, bagamat siya ay nagretiro na, ang kanyang lakas ay hindi maliit, kaya't si Lin Chanho ay hindi nang ahas na saktan siya. Pagkatapos makipag-chat ni Guen Tian kay Lin Chanho para sa ilang salita, nakita niya si David sa tabi niya, tumingin sa kanya at nagtanong, Master Hu, ang binatang ito ay medyo mahiyain, ito ay... Oh, ito pala si Mr. Chen.
Sa pagkakataong ito, kinuha ko si Mr. Chen para istorbohin si Gu, at sana ay hindi magdamdam si Mr. Gu. Nagmamadaling nagpaliwanag si Lin Chanho. Nang marinig na kinausap ni Lin Chanho si David, na nasa maagang 20s pa lang, bilang Mr., ang mga mata ni Gu Wentian ay kumislap sa pagkagulat, ngunit ito ay panandalian lamang. Kabanata 33. Pumasok kayong dalawa. Bahagyang tumango si Gu Wentian kay David, ito ay itinuturing na isang pagbati. Sa kanyang opinyon, ang isang batang inapo sa kanyang unang bahagi ng 20s na matatawag na maginoo ni Lin Chanho ay dapat na mayaman at makapangyarihan sa kanyang pamilya, kaya siya ay iginagalang ni Lin Chanho, hindi dahil sa kanyang lakas. Pumasok sina Lin Chanho at David sa bahay ni Gu Wentian. Pagpasok pa lang nila, naramdaman ni David ang malakas na espiritual na enerhiya. Mayroong ilang malalaking puno sa bakuran na sapat na kapal upang yakapin, na nakaharang sa isang malawak na lugar ng sikat ng araw. Magpatuloy sa paglalakad pasulong, mabato at umaagos na tubig, mga gusali at pavilion, bawat lugar ay naglalabas ng malakas na sinaunang halimuyak. Ilang taon na ang mga sinaunang punong ito. Tumingin si David sa malalaking puno at hindi maiwasang magtanong. Dahil ang mga mayamang aura na ito ay pawang ibinubugo mula sa malalaking punong ito. Ginoo Shen, ang mga sinaunang punong ito ay daan-daang taong gulang na, at dahil sa mga punong ito kaya itinayo ang sinaunang looban dito. Sinundan ni Lin Chanho si David para magpaliwanag. Bahagyang tumango si David, at naunawaan niya kung bakit pinili ni Gu Wentian, isang opisyal ng probinsya, na pumunta sa maliit na horendel na ito upang mabuhay sa kanyang katandaan. Ang lugar na ito ay may maraming aura, na talagang angkop para sa katandaan, at manirahan dito sa mahabang panahon, pagkatapos na masustansya ng aura, ang katawan ay magiging mas bata at mas matigas. Matapos dumaan sa isang koridor, pinangunahan ni Gu Wentian sina Lin Chanho at David sa bulwagan. Ang buong bulwagan ay napuno ng mga anti-gong kasangkapan, bawat isa ay may kasaysayan na mahigit 100 taon. May nakaukit na dragon chair na may 9 na higanteng dragon. Sa gitna ng hall, may golden cushion sa dragon chair, at parang madalas may nakaupo dito. Bahagyang kumunot ang noo ni David sa dragon chair, at medyo naging weird ang ekspresyon niya. Umupo kayong dalawa. Casual na ikinaway ni Gu Wentian ang kanyang kamay, at pagkatapos ay diretsyong umupo sa dragon chair. Matapos makaupo sina Lin Chanho at David, hiniling ni Gu Wentian sa mga katulong na magbuhos ng tsaa. Master Tiger, pumunta sa 3 Treasures Hall para sa lahat, kung kailangan mo ng tulong ng matandang ito, sabihin mo lang. Alam ni Gu Wentian na darating si Lin Chanho, kaya dapat may hahanapin siya. Tumingin si Lin Chanho kay David, at sinabi ni David, alam namin na ang mga sinaunang tao ay mahilig mangolekta, kaya gusto naming itanong kung mayroon bang mga spirit pen dito noong sinaunang panahon, ang mga brush na ginamit ng mga sinaunang mahusay na manunulat, at ang cinnabar na gawa sa dugo ng hayop. Ling panulat. Bahagyang kumunot ang noo ni Gu Wentian sa pag-iisip. Ang sinaunang panahon, syempre hindi namin gugustuhin ang mga sinaunang bagay ng walang kabuluhan, hanggat may mga sinaunang bagay dito, ang presyo ay kasing luma hanggat maaari, at ako, si Lin Chanho, ay hinding-hindi na magbabayad. Nagmamadaling sinabi ni Lin Chanho upang maiwasang mag-alala si Gu Wentian. Ano ang sinabi ni Huye? Bahagyang ngumiti si Gu Wentian, kung mayroon ako nito, okay lang na ibigay ito sa iyo. May halaga ba sa akin ang pera? Oo, itinuring ng mga sinaunang tao ang pera bilang dumi. Paulit-ulit na tumango si Lin Chanho. Ang mga bagay tulad ng mga brush ay mga consumable, kaya halos imposible na panatilihin ang mga ginamit na brush. Kung tungkol sa cinnabar na gawa sa dugo ng hayop, hindi ko pa ito narinig. Umiling si Gu Wentian, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit upang mahanap ang ganitong uri ng bagay, marahil ay mas maraming Daoist na templo kaysa sa akin dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga Daoist na pari na ito ay kailangang gumuhit ng mga anting-anting upang paalisan ang mga multo, at ang mga brush na ginagamit nila ay maaaring may espiritualidad. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Gu Wentian, agad na natuwa si David, ngunit nakalimutan niya ito. Ang mga brush na ginagamit ng mga Daoist upang paalisan ang mga multo at gumuhit ng mga anting-anting ay dapat na may espiritualidad, kasama ang cinnabar na ginamit, kaya dumiretso sa Daoist sect para hanapin sila.
Bakit pumunta sa Antique Street para tumingin sa paligid? Salamat sa pagpapaalala kay Gu. Tumayo si David at nagbigay ng saludo kay Gu Wentian. Hahaha, you're welcome, nabanggit ko lang ito. Tumawa si Gu Wentian. Ancient, maglakas loob na tanungin ang dragon chair sa ilalim mo, saan ito nanggaling? Tanong ni David. Ano? Nakikita mo kung gaano pambihira ang dragon chair na ito. Sinabi ni Gu Wentian na may pagmamalaki, binili ko ang dragon chair na ito mula sa ibang bansa na may malaking pera. Isa itong totoong dragon chair, mula sa Ming Dynasty. Isang bagay, ang totoong dragon at ang emperador ay nakaupo dito. Marahang hinaplos ni Gu Wentian ang dragon chair sa ilalim niya, at halatang gustong-gusto niya ito. Kabanata 34. Ang dragon chair ay isang simbolo ng katayuan, at ito ay medyo kahangahangang umupo sa ilalim niya. Bagamat maraming nakolekta si Gu Wentian, ang dragon chair na ito ang paborito niyang bagay. Kamahalan. Ancient, ipinapayo ko sa iyo na sunugin mo ang dragon chair, baka mabuhay ka pa. Hinikayat ni David si Gu Wentian. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Gu Wentian, napakabata mo, minumura mo ba ako hanggang mamatay? Nagalit si Gu Wentian. Kung hindi dahil sa mukha ni Lin Chanho, walang karapatan si David na pumasok sa kanyang patio. Ngayon itong si David ay talagang nagsasalita ng hindi totoo, paanong hindi magagalit si Gu Wentian? Ang mga sinaunang tao ay huminahon, si Mr. Chen ay may dahilan para sabihin iyon. Nagmamadaling tumayo si Lin Chanho upang pigilan si Gu Wentian, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, dahil may nakita si Mr. Chen ng ilang mga pahiwatig, sana ay maipaliwanag niya ng totoo na si Gu ay hindi isang tagalabas. Siyempre alam ni Lin Chanho na may kakayahan si David, kung hindi, siya ang magiging master ng Dragon Sect. Anak, hindi mo masasabi ang dahilan ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Malamig na sumingot si Gu Wentian at tumayo mula sa dragon chair. Hindi nagmamadali si David, at bahagyang ngumiti, ang dragon chair na ito ay bagay talaga ng emperador, at talagang bagay ito ng Ming Dynasty. Sayang naman itong dragon chair na ito ay puno ng sama ng loob. Kung hindi ako nagkakamali, ang dating emperador sa sandaling ito ay mamatay sa dragon chair na ito, kung hindi ay walang ganoong malaking sama ng loob. Ang dahilan kung bakit hindi ako nakaramdam ng anuman kapag nakaupo sa dragon chair noong sinaunang panahon ay dahil ang lugar na ito ay puno ng espiritual na enerhiya, at ito ay isang lupain ng mga natatanging lugar. Pansamantala nitong pinigilan ang sama ng loob sa dragon chair, ngunit ngayon ay puno ng sama ng loob ang siyam na dragon sa dragon chair. Kung iingatan mo ito, natatakot akong mamatay ka sa lalong madaling panahon, hindi mo ba nakita na ang siyam na ulo ng dragon sa upuan ng dragon ay malabong itim? Pagkatapos magsalita ni David, nanginginig si Gu Wentian sa kamalayan, at nagmamadaling tumingin sa kanyang dragon chair. Tama nga, nakita niya na ang kulay ng siyam na ulo ng dragon ay medyo naiiba sa ibang mga lugar, at ito ay naging medyo itim. Anak, huwag mo akong lokohin. Ang pag-itim ng gripo na ito ay sanhi din ng oksihenasyon sa mahabang panahon. Anong klaseng sama ng loob ang nagmamadali, kalokohan lang? Tanong ni Gu biglang hinampes ng panahon ang mesa at sinabing. Kung ayaw mong maniwala sa akin, kalimutan mo na. Napangiti si David ng may pagkamuhi, nais kong iligtas ang iyong buhay para sa pagpapaalala mo sa akin, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Marahil ito ang iyong kapalaran, huwag tingnan ang iyong pakiramdam ngayon. Ngunit bawat gabi ay magkakaroon ka ng mga bangungot, na naginip na ikaw ay nakulong ng mga sawa, at sa wakas ay magising mula sa inis, mayroon kang ganoong panaginip ng hindi bababa sa isang buwan. Pagkatapos magsalita ni David, tumalikod siya at umalis. Ginoo. Shen. Si Lin Chanho ay mukhang nahihiya at nagmamadaling hinabol siya. Sa oras na ito, si Gu Wentian ay nakatayo doon na tulala, at ngayon ay niyanig na niya ang ilog at dagat. Upang malaman kung ano ang kanyang napanaginipan, hindi niya ito nabanggit kahit kanino. Paano ito malalaman ni David, at alam niyang mabuti ito? Sandali lang. Mabilis siyang hinabol ni Gu Wentian at pinigilan si David. Ano? Tama ba ako? Tanong ni David kay Gu Wentian. Si Gu Wentian ay puno ng kahihiyan, at sa wakas ay tumango at sinabing, Little. Mr. Tama si Chen, binangungot ako kamakailan, at araw-araw ay ganoon din ang panaginip ko. Matagal na akong ginugulo nito. Ang sawa sa panaginip ay ang siyam na dragon sa upuan ng dragon.
Ngayon ang siyam na dragon ay puno ng mga hinaing, at hindi pa sila ganap na naging itim. Kung ang siyam na dragon ay maging itim, kahit na bumaba si Daluo Jinxian sa mundo, natatakot ako na hindi kanila mailigtas. Mahinang sabi ni David. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? May tiwala na si Gwen Tian kay David sa oras na ito. Upang sunugin ang dragon chair na ito, hindi mo ito masusunog sa ordinaryong apoy, ngunit gumamit ng papel na pera upang sindihan ang dragon chair, at sunugin ito ng husto. Sabi ni David. Ito. Tumingin si Gwen Tian sa dragon chair, ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Dapat mong malaman na ang dragon chair na ito ay binili mula sa ibang bansa pagkatapos ng maraming pagsisikap, at bigla itong nasunog. Medyo nag-aatubili si Gwen Tian. Kaya tinanong niya si David, Mr. Shen, bukod sa pagsunog ng dragon chair, may iba pa bang paraan? Kabanata 35. Oo. Tumango si David, kaya kung sipsipin ang sama ng loob sa dragon chair at alisin ang mga nagagalit na dragon na ito. Nang marinig ito ni Gwen Tian, tuwang-tuwa siya, pagkatapos ay hilingin kay Mr. Chen na gawin ito. Bakit naman kita tutulungan? Sa palagay mo, hindi ba ako sinungaling? Ngumisi si David. Nang marinig ito ni Gwen Tian, agad niyang sinabi na puno ng kahihiyan ang mukha. Ginoo. Chen, ito ang matandang si Meng Lang. Hindi ko alam kung paano niya nasaktan si Mr. Chen. Sana ay hindi ito pakialaman ni Mr. Chen at mailigtas niya ang buhay ng matanda. Ang saloobin ni Gwen Tian ay tunay na taos-puso, at ang kanyang mukha ay taos-pusong nagmamakaawa kay David. Nang makita ito, sinabi rin ni Lin Chanho kay David, Mr. Chen, walang intensyon si Gu na masaktan, at umaasa akong tulungan ni Mr. Chen si Gu, at magagamit pa rin natin ang mga sinaunang lugar sa hinaharap. Kitang-kita ang kahulugan ni Lin Chanho, iyon ay, ang Juyi Hall ay umuunlad sa Horendel, at mayroon pa ring lugar kung saan magagamit si Gwen Tian. Ngayong tinutulungan ni David si Gwen Tian, maaari itong ituring bilang pagtulong sa Taipei Hall mismo. Sa hinaharap, hanggat kapakipakinabang si Mr. Chen para makuha ang lugar ng matanda, ako ay. Mabilis na ipinahayag ni Gwen Tian ang kanyang posisyon. Nang makita ito, tumango si David at sinabing, tutulungan kitang patayin ang mga nagagalit na dragon na ito. Sa sinabi nito, lumakad si David sa upuan ng dragon, at biglang idiniin ang isang kamay sa ulo ng isang dragon, at pagkatapos ay isang kakaibang eksena ang nangyari. Nakita ko ang inukit na dragon, at sa oras na ito nagsimula itong kumikinang na may mahinang gintong liwanag. Kaagad pagkatapos, isang dagindong ng dragon ang tumunog, at ang tunog ay napakalungkot. Parehong nagulat sina Lin Chanho at Gwen Tian. Nakita nila na sa ilalim ng gininto ang liwanag, lahat ng siyam na dragon ay gumalaw, at pagkatapos silang lahat ay bumangon sa hangin. Naglabas ng itim na enerhiya ang siyam na dragon at galit na tumingin kay David. Mukhang sinira ni David ang kanilang magagandang bagay. Sa isang iglap, ang buong bulwagan ay nabalot ng itim na hangin, at sina Lin Chanho at Gwen Tian ay biglang nahirapang huminga. Ang ilang daang taong gulang na mga puno sa bakuran ay tila may naramdaman din, at sila ay nagsimulang gumalaw ng automatiko ng walang hangin, at ang mga dahon ay nagkalat na parang bola. Tinitigan ni Lin Chanho at Gwen Tian ang higanteng dragon sa mga mata na natulala. Lalo na si Gwen Tian, basang-basa ang buong katawan niya, ito ang dragon chair na inuupuan niya araw-araw, may kasamang kasamaan, nakakatakot ang iniisip ko. Ang ilang mga sirang dragon, na naging sama ng loob, ay naglakas loob na maging ligaw. Walang pakialam ang ekspresyon ni David, at nakita niyang ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at ang gintong liwanag ay agad na nawala sa katawan ng mga higanteng dragon na iyon. Kaagad pagkatapos, isa pang dagindong ng dragon ang tumunog, at ilang higanteng dragon ang naglaho, naging ulap ng itim na hangin, na nabalot kay David. Ibinuka ni David ang kanyang bibig at biglang huminga, lahat ng itim na hangin ay sinipsip ni David sa kanyang tiyan. Sa isang iglap, nanambalik ang katahimikan sa bulwagan. Ang concentration technique na itinuro ni Irvin ay talagang isang magandang bagay, at maaari pa itong pinuhin ang mga hinaing. Tuwang-tuwa si David. Bilang karagdagan sa pagpino ng espiritual na enerhiya, ang condensing heart art na ito ay maaaring pinuhin sa sarili nitong lakas, maging ito ay sama ng loob o galit. Ngayon lang natapos ang mga hinaing na ito, naramdaman ni David na ang kanyang lakas ay bumuti ng husto.
Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Gu Wentian mula sa pagkagulat, at nagmamadaling humakbang pasulong at yumuko kay David. Salamat, Mr. Chen sa pagligtas sa iyong buhay, hinding-hindi ko ito makakalimutan. You're welcome. Ikaw at ako ay nagtatanong kung ano ang kailangan natin. Nag-wave ng kamay si David. Ang sama ng loob na ito ay hinihigop at dinadalisay, na mas mabisa kaysa sa gawain ni David sa loob ng 10 araw at kalahating buwan. Natigilan sandali si Gu Wentian. Hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni David, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong ng detalyado. Pagkatapos ng lahat, para sa isang walang kamatayang tulad ni David, maraming bagay ang hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Ginoo Chen, pagkatapos itong Dragon Chair. Tumingin si Gu Wentian sa Dragon Chair at maingat na nagtanong. Ngayon ang Dragon Chair na ito ay naging isang ordinaryong upuan, at wala itong ibang gamit maliban sa pagsatisfy ng iyong psikolohiya, ngunit ito ay ilang mga sinaunang puno sa bakuran, kailangan mong alagaan itong mabuti, ito ang iyong mahabang buhay at kalusugan. Ang pundasyon ng katawan. Tumingin si David sa ilang mga sinaunang puno sa labas at sinabi. Nakakalungkot na hindi mailipat ang ganitong uri ng sinaunang puno, kung hindi, gusto talaga ni David na makakuha ng iilan upang pumunta sa tuktok ng Pine Bay, ang aura na nagmumula sa sinaunang punong ito ay makakatulong lamang sa kanya sa paglilinang. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.